Good day, class. So this day, I will be going to tackle the last two topics of our discussion in Aralin Panlipunan, and I would like to congratulate all of you for making it this far because this is my last video lesson for this school year. So di natin dugayon, let's jump into our discussion, which is epekto ng ideolohiya, Cold War at neokolonyalismo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. For the past weeks sa atong discussion, atong gi-discuss ang digmaan, ang duha ka digmaan, which is ang World War I o ang World War II. Ato pud gi-discuss ang United Nations after sa World War II, and then after that atong gi-discuss og nganong mag-away ang mga bansa because of ideolohiya di ay nga naa sila lain-lain ka mga prinsipyo na pinaniniwalaan mo nang mag-away. And so karon for this time ato i-discuss kung unsay epekto sa una Cold War ug unsay epekto sa neocolonialismo. I know patakaybaw unsa na ato na siya hisgutan later on. Okay. Now the question is, the thing is, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagtuo mo nga kanang nahuman na ang digmaan, wala pa nahuman because may dalawang malalakas na bansa na nagkaroon ng digmaan. Lawa mo kaybaw ani. Kay after sa World War II, naay duha ka nasud ang nag-away, nagkaroon sila ng digmaan. So di nahuman ang World War II. Pagkahuman sa World War II, nahitabo ang United Nations, pero naapagyapoy duha ka bansa nga nagdigmaan. Aware mo ana? O ato na may bawaan unya kung kinsa ng mga duha ka bansa ug unsay tawag sa ilang digmaan. Next, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, patuloy pa rin ang pananakop ng mga makapangyarihang bansa sa mga mahihinang bansa. So nagtuo din mo nga after World War II, nahuman ang pananakop, naapaghihapon ang pananakop. So ato nang i-discuss ug unsa na siya nga klase sa pananakop. Okay, karon let's start. Ang epekto ng Cold War sa iba't ibang bahagi ng daigdig. So, sa akong giingon kaganiha, after sa World War II, naay pay digmaan nga nahitabo. Ang tawag ana kay Cold War. So unsa nang Cold War, sir? Bugnaw ba na siya, sir, nga digmaan or digmaan nga nahitabo nga nag-snow? It's not right. Ito wrong to siya. So ano ba ang Cold War? Ang Cold War ay ang pagkakaroon ng hindi tuwirang labanan ng mga bansa. Unsa nang hindi tuwiran, meaning dili direkta. Naay war, yes, naay war, pero walay armas, walay bomba, walang putukan, hindi tuwiran. Nag-unsa naman day sila, sir, during ani nga war. During this war, ang gibuhat sa makapangyarihang mga bansa, duha ka makapangyarihang nga bansa, kay nagwar sila nga pabraytay, paunhanay, pa sa inaingon pa murag ana bitaw pabraytay, palumbaanay, basta kung kinsay pinakahawd nila, kinsay pinaka-powerful nila, maunay Cold War. Ito ay naganap sa pagitan ng United States at Russia. Again, United States of America ug ang Russia, di ba? During World War II, sila nang duha. Ang kuyog apil ang United Kingdom, sila man na asang China apil pud. Yang ano nag-away man sila, sir, because pagkahuman sa World War II man gyud mga langga, sila ay naging makapangyarihan, sila ay naging superpower. May superpower sila, ang pinakangilngig na nasod sa libong kalibutan. Na kay sila man ang superpower, why mapapildi? So nag-war sila, pero Cold War ang tawag. Walay bomba, walay away, walay gubot, wala. Ang ilaha lang is paunhanay, kinsay makaimbento ani, kinsay makain-ani, mura nag-contest sila, nagpalabuanay. That is Cold War. So mo niya ang sanhi ng Cold War, hinungdan sa Cold War. Ang United States at Union Soviet Socialist Republic or ang Russia ay naging makapangyarihang bansa, di ba? Pagkatapos sa ikalawang digmaang pandaigdig, sila ay naging makapangyarihan sila, kay ningilngig sila, no? Karon, kanaang hindi naging mabuti ang ugnayan ng dalawang bansa na kapwa tinawag na superpower. Wa na kay sila maayong relasyon sa usag usa, kay nag-inggitan naman, nagsuya-suya naman ning duha. So ang hitabo, nauwi sa Cold War ang matinding kompetensya noong 1940 hanggang 1990. So imagine, mga 1990s hangtod 1940s hangtod 1990s,
nagsugod na rin sila og war, pero cold lang ilang war, murag sa relasyon ba no kanang away ta pero di ta magpinagdanay, magkumpasa ilang war kay murag inana ang kompetensya sila palabuhanay. So usa din mahitabo sa Cold War, sir. Sa ako nag-ingon, walay bomba, walay pusil, walay patay, wala. Ito itong galian sa kapangyarihan at ideolohiya. So ito itong galian sa ilang power, o kinsay pinakahal, kinsay pinakangilngig, o kinsay pinakanindot na ideolohiya, kay nandun mo sa ideolohiya katong kanang kapitalismo, ana and so on. So ang United States ay may ideolohiyang demokrasya at kapitalismo. So ang Amerika, ang ilahang ideolohiya, naniniwala sila sa ideolohiyang demokrasya at kapitalismo. Demokrasya meaning freedom, no? Na kapitalismo katong negosyo katong makakuan man gituuhuan sa United States ug sa Pilipinas karon mo sa natong gituhuan. Nya ang Union Soviet o ang Russia lahi ila gituhuan, ang atbang naniniwala sila sa sosyalismo at komunismo. Komunista ilaha. So as in atbang kay sila, wa gid sila magkasinabot sa kanang aspeto. Muna nag Cold War sila. So ang sistemang politikal ay nakaapekto sa maraming bansa ug tanang nasud apektado tungod anang duha nga nag-away. Sunod, pinutol ng Union Soviet ang pakikipag-ugnayan sa mga kanluraning bansa upang panatili ang kanilang kapangyarihan. So after World War II, wa na sila makig-communicate sa taga-kanluran, taga-Amerika, taga-Europe, wa na sila. Nagkuan sila more nagsarili ba? Yes, ilahan na lang kaugalingon kay para mapanatili nila ang kanilang kapangyarihan. Naputol ang kalakalan, wala na sila trade, no? Iputol nila ang trade or kalakalan, limitado ang paglalakbay. Bawal ang pahayagan, bawal ang newspaper, bawal ang magazine, bawal ang aklat, ang programa sa radyo. Inana ang hitabo sa Russia. Nya karon ang hitabo, naunahan ng USSR ang USA sa pagpapadala ng sasakyang pangkalawakan. Imagine ha, di ba ingon ko ninyo, it is a war of idea kinsa pinakahawd. So naglumbaan yung duha. So ang pinakauna naka-discover og spaceship o una naka-imbento di ay og spaceship kay ang USSR. Sila ang pinakauna jud na kay ingon nila siya, yes, naka-imbento mi og yun aka na ang pangalan spaceship. So meaning sila na pinakahawd kaysa una ba ang Earth ra ilang i-travel, nakaron mo travel na sila outer space, no? Nya mo to nakauna ang Russia na ang USA sa patay na unhan ta. So naghimog pa ang United States. Yun ana nahitabo nilang duha, nagkompetisyon na silang duha, no? So mga hawd na kayong duha. Unya, una rin nagpadala ng tao sa kalawakan ang USSR. So ang pinakauna nga tao nga naadto sa outer space kay si Yuri Gagarin. Ha? Hinandami, the first man in space is Yuri Gagarin of Russia. No? Siya ang unang cosmonaut na lumigid sa mundo sakay ang Vostok. Ang kanang Vostok muna siya ang ilahang spaceship nga gisakyan ni Yuri Gagarin noong 1961. So sa competition nila, ang Russia ang nag-una sa pinakauna nakabuhat og spaceship o ang pinakauna nga tawo nga nakaadto sa outer space kay usa ka Russian. Nilig ilang competition no kay palabuanay na ba. So karon kay ang United States di ba mapildi nahigitan ng US. So, ilahang gipalabuan ang Russia nang nakaikot ng tatlong, ano man nahitabo, after nakapada ang Russia o spaceship nato sa outer space ang nahitabo, naghimo sa tang Amerika, di po sila papili, naghimo silang ilaha, o maoto, pag-abot, pagka nakahimo na silang spaceship, ang Russia, nakaigan ng Russia, sunod ang adto nahitabo mag-compete siya gid sila na o karon ilahang gilabuan ang nahitabo ni Yuri Gagarin kay nga naman 3 beses na inikot ni John Glenn Jr. ang mundo sakay ang Friendship 7 noong 1962. So pag 1961 naka-imbento sila og spaceship ang Russia, na pag 1962 ang Amerika sad nisunod sad na ang pangalan sa ilahang pangalan silang spaceship kay Friendship 7. So gipalabwan sa US kung si Yuri Gagarin igo ra nakaabot sa unit sa sa outer space, si John Glenn sa Amerika iyang gituyok ang kalibutan ikatulo. So iyang gipalabuan, no? Away gini silang duha, nagkompetensya na mga duha. So noon, sinundon pa ng
unang makatapak sa buwan ang Amerikano. So ang pinakaunang nga tao nga nakatungtong sa buwan kay si Neil Armstrong. No, kailan mo ni Neil Armstrong na pag elementary ninyo na siya kauban si Michael Collins o si Edwin Aldrin. Pero ang pinakauna jud nga nakatunog jud sa moon kay si Neil Armstrong of America. So America ang pinakauna nga nakaadto jud sa moon, si Neil Armstrong. Hindi rin nagpahuli sa mga imbensyon ang United States nag kay kuaman sila lagi hawd so nag-imbento sila, liga kay mga imbento, nakagawa sila ng submarino, no? Nya kanang mga ang kanaang dili gasolina ang gamit kun dili na clear power ang gamit. Sungilig ka United States, imbento kay sila. Kay palabuhan na ilagi, kasi Howard, kasi Bright, nilang duha. Sunod, gumamit ang US ng lakas atomic or atomic bomb or atomic power sa pagdigma, medisina, agrikultura, transportasyon, komunikasyon. Basta during this time, mga higala, nilingig na ang ilang imbensyon na sila mga sakyanan, kana ang mga makinang, ang mga hilingig, mga out of this world, bitaw nga, wala atalang nabuhat nilang, yan na bitaw na hitabo. Yan. Sunod, noong July 10, 1962, nagpalipad ang United States ng pangkomunikasyong satellite na Telstar at dahil dito, maaari nang makatanggap ng tawag sa telepono at makakita ng palabas sa telebisyon mula sa ibang bansa. So ang Amerika ang nag-imbento anang first na satellite o mauna ang tawag kay Telstar na muna hinungdan anong makatawag-tawag na no, sa telepono. So ana nahitabo, hello, na ang Amerika may naguna-una na, so ang Russia, patay, unang taani. So, ana nitabo nila, marang palabuanay sila ba, no? Muna, ang pinakauna nga TV, gani sa una, ang pinakauna nga TV, kay walay color, black and white pa, no? Para yun ta. So, muna din hitabo ha, sa ilahang away, kompetensya ra gyud sa landuha sa pinaka kinsay magpunang imbento ani, pinaka-hawd, pinaka-ngilngig, inana na hitabo nilang duha. So, samtang ang Russia o ang Amerika kay nagka Cold War, ang nahabilin nga mga nasod sa kalibutan tan-aw nila. Ay, nani mo nila mo. Tan-aw ra mo kalibutan nila. So mo to. Ito ang mga mabuting epekto. So ang Cold War na ay mabuting epekto na sa hindi mabuting epekto. So ari ta una sa mabuting epekto ng Cold War. Una, tiniyak ng United States na maayos ang takbo ng ekonomiya ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Na muna ang hitabo ron niya tungod sa Cold War, mas ningilnig ang kapitalismo. Muna ni siya gisunod halos sa tibuok kalibutan. Pilipinas mausad, no? Muna magnegosyo, kalayaan sa pagnegosyo tungod kay gisulong jud na sa United States ang sistemang kapitalista. Sunod, mabuting epekto. Binuo ang International Monetary Fund or IMF upang ayusin ang daloy ng malayang kalakalan sa mundo. Uy, nakanindot kay pag Cold War, naghimo sila organisasyon na kung saan or bangko bitaw nga kung saan ang mga bansa pwedeng mangutang adto para gamiton sa ilang bansa, para ilang bansa kanang gamiton ang kwarta magpatayo sila building, magpatayo sila og mga bisan unsa. So mo ni nahitabo during Cold War. Mo ni mabuting epekto sa Cold War. Kapilain, inayos ang International Bank for Rehabilitation and Reconstruction o World Bank. So kaning World Bank pautang gyapon ni, no? Para ang mga bansa nga way budget, pwede makautang, bayaran na nila. Sunod, maraming imbensyon ang naisagawa ng dalawang panig. Mo'y nakaninod sa Cold War, kay naay daghang imbensyon nga nabuhat una naka-benefit ang mga tao. Muna karon ang kanang mga atong mga makitaan nga mga technology karon, that's because of ideas during Cold War. Kay kung wala to nahitabo ang Cold War, walay kana ang mga scientists nga magunahuna og imbensyon kung unsa imbensyon ilang buhaton, no? Magpasalamat ta kay nag-Cold War ang duha. Mo ni nakanindot, no? Kay nakabenepisyo ang tibuok kalibutan kung silang away. Pero naay mabuting epekto na po siya hindi mabuting epekto. Mo ni hindi mabuting epekto. Number 1, umigting ang di pagkakaunawa ang pampolitika, pamilitar at kalakalan ng mga bansa. So wala hapit nagkasinabot no in terms of politika, military ug kalakalan ang uban nasod magkasinabot mo ng reason nga may mga nasod nga magkontrahay, may mga nasod nga amigo, no? Ang Pilipinas kinagamatag amigo, no? Sunod, bumaba ang moral ng mga manggagawa ng Unyong Soviet na nagdulot ng malaking suliraning pang-ekonomiya. So sa Russia murag may crisis nga nahitabo sa ilahang workforce.
Then number 3, nawala ng tunay na pagkakaisa, nawa ang unity. At number 4, nagkaroon ng banta ng digmaan no na ay hagit sa digmaan tungod sa Cold War. Ngunit mga na hindi naging mabuting epekto. So mo to siya anitabo during Cold War. Cold War is away, silent war. Paunhanay kompetensya kung kisihawd tungod sa Cold War na imbento ang mga bisan unsa nga klase nga mga imbensyon o nakabenepisyo ang mga tao mo'y nakanindot sa Cold War, no? So muna nahitabo ha. So after World War II, wa pa jud na human ang digmaan kay naay duha ka nasod na nagsigig away, pero ilang away dili pinatyanay kung dili pa brightay kaunhanay kung kinsay hawd. Okay? Now let's proceed to epekto kani. After World War II, nagtuo day mo nga wala nay nanakop na mga bansa naa paghihapon. Ang tawag ana kay neo-colonialismo. So nang neo sir, from the word neo, it means bago, new. So naay bag-ong uri ng kolonyalismo or pananakop pero bag-o siyang paagi, no? Ang tawag kay neo-colonialismo, unsa na siya sir? Ito ay hindi tuwirang pananakop ng mga bansa sa mahihinang bansa. Hindi tuwiran. So di ba sa una kung mga kolonya kag usa ka nasod imo lang adtuon na imuhang digma imuhang bitang sakopon kay makigdigmaan ka. Mo nay kolonyalismo. Pero lahi ni ang neo-colonialismo. Kay ang neo-colonialismo adtuon nimo ang bansa, dili nimo sila kanang bitang digmaan bitaw di nimo sila awayon kun dili mo buhaton musud ka ngadto magtukod ka ngadtong negosyo na aron ang mga negosyo nimo mo'y mudako siya na ikay madato mo na neo-colonialismo. Nagkay paagi sa neo-colonialismo, no? Ang Pilipinas usa ta sa neo-colonize sa ubang nasod, no? Kaya ato i-discuss further. So mo ni pamaagi kung unsaon nga usa ka nasod kay neo-colonia siya sa usa ka bansa. Number 1, pagbuo ng iba't ibang uri ng kumpanya. Kabantay mo sa Pilipinas, kasagaran sa mga dagkong tag-iya sa kumpanya kay dili Pilipino. Ang tag-iya foreigner, sama sa Mitsumi. Ang tag-iya sa Mitsumi, Japanese. Sunod, mga ang tag-iya sa kanaang basta ka ng mga dagkong kumpanya dili Pilipino. Kay ang tawag ana is neo-colonialismo. Kay nagtukod sila kumpanya para makanegosyo sila, kapitalismo, unya ang tubo, ang kita adto padung sa ilang nasod. Inana ang neo-colonialismo, no? Pero naka-benefit pang gihapon ang Pilipinas kay dahang trabaho. Mo si naka-indot. Next, number 2, pandaigdigan at pampribadong pondo. So, kana ang naay mga pondo nya pautangon ka, for example, kanang nami pondo diri sa bangko, for example, World Bank, nami utang nami na kwarta diri sa bangko, pautangon ta mo. Nya o sige na. Ingon himan ang kapalit ana, ang katong nagpautang pasudlon nimo sa imong nasod para makapagnegosyo. Inana ang nahitabo. Muna kasagaran sa mga negosyante dito sa Pilipinas, dili Pilipino. Sunod, pagkakaroon ng mga korporasyon at konsorsyum, samahan ng mga namumuhunan, daghan kaayog mga laing, mo na siya kung giingon nga daghan ka mga tagalaing nasod nga diri nagnegosyo sa Pilipinas. Sunod, pagsisiguro ng pamumuhunan. So ang pamumuhunan ka ng negosyo gihapon nga kanang siguruhon jud nimo nga makaliginan-siya ka na ang imuha bitong gipasweldo sa imong mga tao kay gamay ra na hitabo. Sunod, pero dili tanan ha. Next, pagpapautang ng malaking halaga na makakatulong sa mga nangangailangan at magbibigay ng sapat na tubo sa magpapahiram. Utang bayad nya ang kapalit pasudlan mi sa imong nasod magnegosyo mi. Inaana na hitabo sa neo-colonialismo. So mayroong dalawang uri ng neo-colonialismo di duha marag ako lang basahon. Number 1, pang-ekonomiya. So pakunwari, meaning pakunwaring tulong sa pagpapaunlad ng kalagayang pangkabuhayan ng isang bansa. Ngunit sa katotohanan ay nakatali na ang bansang tinulungan sa patakaran at motibo ng bansang tumutulong. Inaani ang gibuhat sa China sa Africa. Ang China, nasa libang bansa sa Africa, kay pobre biyagin ng Africa. Ilahang tabangan o tukod o building, unya, ang mga empleyado ang mabuhat sa building kay puros Chinese, ang nagpundo puros Chinese, walay gigasto ang bansa sa Africa, pero in return naihangyo ang China nga musud sila adto nga bansa magnegosyo. Inana ang hitabo.
Maro-maro ganing China. Next, number 2, ang kultura. Nagbabago ng neokolonyalismo ang pananaw ng tinulungang bansa sa mga bagay na likas na angkin nito. Bunga ng kulturang dala ng mga dayuhan, nagbabago ang mga mamamayan sa pananamit, babasahin at pag-uugali. So, sa Pilipinas po, inaanib po na neo-colonize po sa Amerika nga, like, ang mga Pilipino sa una, walay karsunis. Karon pag abot sa Amerika na, magkarsunis na. Like, kapag gets mo na, another example sa neo-colonialismo ka na, ang mga dato, magkita sila mga amiga, hoy amiga, na magbeso-beso. Dili ba na to kultura ang beso-beso, di ba? Bless ba na to ah. So muna, wala ta kahibaw, pero na neo-colonize sila ito sa laing nasod. Ato nakuha ang ilahang kultura, ilang pananamit, ilang pag-uugali, ato ang nasunod. Muna neo-colonialismo nga pang kultura. Next. Ini, dayuhang tulong or foreign aid. So may misi dayuhang tulong, for example, na inhitabo nga mga katalagman sa atong nasod na pagkahuman na imutabang nato. So maaring sa pamimigay ng gatas o pamamahagi ng mga aklat, nagbebenta ang bansang tumulong ng mga imported na produkto sa bansang tinulungan, kaya bumabalik rin sa kaniya ang malaking tubo ng kanyang puhunan. So magtabang-tabang pero sila rin nakabenepisyo, no? So inana mga maro-maro naging mga dato nga mga bansa. Sunod, ini ako na sa ginihingon nga dayuhang pautang kanang pautangon ta pero naay kondisyon. So pautangon ti ka ha pero naay kapalit una kana ang pasud mi sa inyong nasod mo negosyo mi. Walay tax, inana depende. Sunod, lihim na pagkilos kanang ang covert na operation kana bitang operation nga kanang silent lang kung hindi mapasunod ng mapayapa o gumagawa ng paraan ang mga neo-kolonyalista upang guluhin ang isang pamahalaan o ibagsak ito ng tuluyan. Magaling sa Pilipinas, wala na inainani. May mga sikreto ba? No? Mga kasunduan sa mga leader. Sunod, overdependence. So, anong overdependence? Mas nagsaligtag maayo. No? Labis na pagdepende sa ibang bansa, umaasa ng labis ang mga tao sa mayayamang bansa, lalo-lalo na sa may kaugnayan sa United States o pira sa Pilipinas. Na gani mga kuan, magsalig ta sa Amerika, like, anak ka lang, patabang-katabang ta, dependent kay ta, so kita, mura tag nagsalig, no? Kasi nakabatian ang neo-kolonyalismo. Ang Amerika, willing mo tabang, kita sa nagsalig. Ano na mahitabo? Sunod, loss of pride o kawalan ng karangalan, nabubuo sa isipan ng mga tao na lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling, na isang dahilan kung bakit ang tao ay nawalan ng interes sa kanilang kultura at mga produkto, kiniigo kay taan nilang ga. Kabantay mo, makakita ka ng mga Amerikano, kanindot, oy, hala wow, kanindot, hala kaputi niya, oy. Kabantay mo, like nawa ang ato ang karangalan, nawa atong honor, atong pride as Pilipino nga nganong masuya man ta, nganong wow man ta nila nga parehas sa matang tao. O di ba? Nakita gani mo Amerikano, wala dato ini siya. Ano day, wala Pilipino nga dato. O ana, igo kay taani, taning loss of pride. So wala kahibaw ang atong kultura, atong kinaiya ay nahaluan na ng kolonyalismo. Ang tawag ana kay neo-kolonyalismo. Okay? Sunod. Continued enslavement. O saan ang continued enslavement? O patuloy na pang-aalipin. Inaalipin tayo ng mga bansa. Like for example, ang mga kalabit ang mga OFW nga ialipin dito, maltratuhon tungod na sa neo-kolonyalismo, mga langga. Kaya pagtanaw nila nato, alipin pagkaluoy naman dito. Mao na siya nahitabo. So after World War II, panahuman ang kolonyalismo, nagpadayon ang kolonyalismo, pero ang pangan niya kay neo-kolonyalismo. Ang panghuling nating tatalakayin sa linggong ito, sumuni siya pinakalas na ito nga discussion for this quarter. Before ta mag-start sa pinakalas nga topic sa karong quarter for this school year, ay nakaabot man siya ka diri, namina man siya ka nako sa akong discussion diri sa video. PM me karon dayon, send me a star na ayaw saba. Okay? PM me, send me a star. Okay? Sige pa dayon. So our topic our last topic for Araling Panipunan 8 is all about mga pandaigdigang organisasyon.
Sumungutan ako ninyo, sir, unsa nang pandaigdigan? When we say pandaigdigan, it means international. Nya unsa nang organisasyon? When we say organisasyon, meaning ani mga grupo or mga grupo sa mga or mga sa ato diri sa ato sa baliang di ba na mga organization kana mga pundok like for example kana PYCC organization na siya nya may daghang mga organization nya atong topic karon is all about world man about pandaigdigan international nga mga organisasyon. Sir, nga mag-discuss man ta ani? Mag-discuss ta ani because after sa gyera, after sa duha ka digmaan, ang mga tao na tagam, ang mga leader sa kalibutan, they seek peace. They want peace. O di sila ganahan nga maulit pa ang mga digmaan. And so, they believe nga kung maghimulan sila og mga kasabutan, kasunduan, or mga organisasyon, mahitabo gyud ang world peace. Ug mao ni atong topic karon. It's all about mga pandaigdigang organisasyon. So nganong moapil ka sa usa ka organisasyon? Moapil ka sa usa ka organisasyon because nituo ka sa ilahang prinsipyo. Ni moapil ka ani nga, for example, moapil ka ani nga grupo because nituo ka nga kung moapil ka ani nga grupo, mo develop ka, mo grow ka as a person, kana ang mong talent mas kana nakagets right na bitaw mo na siya nga mo na siya purpose kanang mo join ka og mga organisasyon kay naa kay purpose dili kay magapil-apil na kakapasyoy-joy ni apil ka kay naa kay gustong mahitabo sa imong kaugalingon o para sa tibuok kalibutan. Ug na ang mga pandaigdigang organisasyon. So mayroong 8 pandaigdigang organisasyon na ating tatalakayin ngayong araw. 8 kabuok ha. So kining 8 na ay uban ani nga familiar kayo sa inyo ha, ang uban ani dili familiar. So mag-start ta sa pinaka-familiar sa tanan which is so before ta mag-start ato sa basahon pagkatapos ng lahat ng digmaang naganap sa kasaysayan ng daigdig ating tatalakayin ang iba't ibang mga pandaigdigang organisasyon na nabuo para makamit ang at mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. Moro gid na ngano na organisasyon para na kapayapaan, para na ay kaunlaran. Okay? So magsugod na sa pinakauna. Ang pinakauna kay ang pinaka-familiar which is kini United Nations. So diba familiar na kayo nato, human na taan nag-discuss ato lang balikon. So unang organisasyon is ang United Nations. So far para nako mo ni siya ang pinakadako nga organisasyon sa tibuok kalibutan. Ito ay naitatag noong October 24, 1945 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. So ang United Nations may 4 na layunin ha. 4 ka layunin ang United Nations. Number 1, panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. So, hindi na ito i-explain kay kasabot na taana. Letter B, paunlarin ang mabuting pagsasamahan ng mga bansa. Ang ato ang mga camaraderie sa ato ang kauban nga mga nasud mas motatag siya na ay mga pagsasama. Next, letter C, makikipagtulungan sa paghanap ng solusyon sa mga suliraning pandaigdig at sa pagtataguyod ng respeto para sa karapatang pantao. So for example, ani ka nakabantay mo anang climate change. Dili ni siya problema ra sa Pilipinas, but problema ni sa tibuok kalibutan. So naay labot ani ang United Nations. So ang United Nations naay mga programa about ani kay kita tanan usa ra atong pinianan which is ang kalibutan, no? Then nasa mga karapatang pantao na itaguyod. Then letter D, maging sentro ng pagkakasundo ng mga bansa. Mo ni 4 ka layunin sa United Nations ninot sila og layunin. Di na kita magduhay sa United Nations kay kahibalo na kayo taani. Dadako naman tayo sa susunod which is before that day, ang United Nations ay mga langga kay naani siya'y mga mga programa bitaw nga under sa United Nations. Usa na ana ang UNICEF. Kailan mo ni Ann Curtis? Kailan mo ni Ann Curtis sa It's Showtime? Kala si Ann Curtis, usa na siya ka-ambassador sa UNICEF. Na kanang UNICEF, under na siya sa United Nations. So, under ang United Nations, ang UNICEF, na UNDP, na ay kanang UNESCO, daghan kinag mga organisasyon ay may mga programa ang United Nations bisan asa lang na ay pang livelihood, na ay pang bata, na ay pang kanaang climate change and so on. So ano to sa features of book sa inyong notes which is ang United Nations International Children's Emergency Fund. So kanang UNICEF si Ann Curtis siya man ang ambassador ani sa Philippines. Kung siya kanang ang layunin ani kay para tulungan ang edukasyon at ang kalusugan ng mga bata at mga ina sa mga umuunlad na mga bansa. So sa Pilipinas na si Ann Curtis ang ambassador ani mo na nga nagani kay ng mga
exploitation or mga karahasan sa kababaihan o kabataan, si UNICEF na among kuan murag mosud. So mo na ha, example na sa program sa United Nations kung ang UNICEF. Napay daghan UNICEF, UNESCO, sa UNDP, napay daghan kaayo, no? So yung start na sa next, which is ang World Bank. Ang butang kung familiar mo sa World Bank, ito ay itinatag noong 1944. Ito ay isang pandaigdigang bangko na nagbibigay ng tulong, pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad para sa mga programang pangkaunlaran at iba pa na may layunin na pagpapababa ng antas ng kahirapan. Ang kanang World Bank, mga higala, it is an international bank ni siya. Tulong pananalapi ang iha is muhatag siya og kanang kwarta, tulong pananalapi at teknikal sa mga bansa na umuunlad kay para bitaw makaahon sila. For example, ang Pilipinas sa una, patong during sa war, gipautang ta sa World Bank og kwarta para tayo ay makabangon. Mo ni gamit sa World Bank. Dili magbigay ng tulong lang hada, utang ni siya ang World Bank. Okay? Nakasuporta ito sa mga proyekto na nais isulong ng isang bansa tulad ng pagsasaayos o pagpapatayo ng mga kalsada, paaralan, tulay, at iba pa na naglalayo ng kaunlaran. Isa ang Pilipinas sa mga miyembro ng World Bank. So kung dili ka makautang sa World Bank kung dili ka member ani. Ang Pilipinas member man pa sa World Bank, so pwede pa nila makautang, okay? So tanang kalibutan ay utang. Kung naka project, pwede ka muutang sa World Bank. Of course, imong bayaran, ha? Okay? Muna sa ang World Bank. Next, number 3. Ang kay number 3, same gyapon ni sila sa World Bank. Same rin ni siya sa World Bank. Kung ang gyapon ni pautang gyapon ni siya, ang tawag niya kay IMF or International Monetary Fund. Ito ay tinatag noong 1945. Mas nag-una to ang World Bank. Ang layunin ng organisasyon na ito ay itaguyod ang kalakalan, trade sa niya, trade, sa pamamagitan ng pagtaas ng katatagan ng palitan ng mga pangunahing pera. Isa ang Pilipinas sa mga miyembro ng organisasyon na ito. Same rin sila sa World Bank gihapon, guys. Magpautang gihapon ni sila, pero ang sa IMF kay kalakalan trade iyang focus. For example, kung naa kay mag-need kag kwarta, it's all about your economy, about ang ihapak sa kwarta, baka about sa ekonomiya sa imong nasod. Ari ka utang sa IMF o International Monetary Fund. Pero kung mangutang ka kay imuha ipatukol og mga tulay, kalsada, so adto ka mangutang sa World Bank. Okay? So muna ikatulo. Next, ikaupat, kini. This organization is not familiar to us because sa Amerika man siya. So this is Organization of American States or OAS. OA check. Sige. Kung maglibog mo Organization of American States or OAS. Ang kining OAS, mga langga, 35 kabuk bansa ang miyembro ani. Nya puro sa Amerika. Dili Amerika ha, sa United States, dili na mo sabot anang OAS. Meaning sa Amerika ani, tibuok kontinente sa Amerika, mapa North America, South America, or Central America. Okay? Mani pasabot ana, kung makabantay mo sa dapli na mga flag na, dili. So kung mo na iphon, 35 na kabuok. So kanang 35 kabuok mo na siya member sa OAS or Organization of the American States. So kasi apil ani sir, ang apil ani dili pwede mo apil ang Pilipinas ani kay dili man sa Amerika, naman sa Asia. So ang pwede mo apil ani, of course, ang mga silingan ra sa Amerika, which is ang Canada, ang Amerika, ang flag sa Canada kini. Canada, na ikawan Amerika, ang Brazil, Mexico, may lain Chile, o kana sila nga mga countries nga naa sa Amerika. Ang organisasyong ito ay tumutulong sa 35 estado para makamit ang mithiin ng bawat bansa kung nasa gusto nga ma-achieve. Tabangan na siya sa mga members. Naglalayon ito na pangalagaan ang bawat teritoryo at itaguyod ang kapayapaan. Again, ang OAS, ang members ani American Continent ra. North America, South America, o Central America nga naay 35 ka mga bansa nga members. Okay. Now, let's proceed to number 5. Kini number 5 kay another sa niya about ni siya Islamic. It is what we call OIC or Organization of Islamic Cooperation. Ito ang pangalawang pinakamalaking organisasyon pagkatapos ng United Nations na may membership na 57 na estado sa 4 na kontinente. Kuyawa sir, no?
kay dili man ka pwede mo member aning Organization of Islamic Cooperation kung kung dili mo Islamic country. Ha? So ang Pilipinas ani way labot ani kay di man ta Islamic country, okay? So palang mo siya second nga pinakadako nga organisasyon after sa United Nations. Naay 57 ka mga member states or mga bansa nga member aning Organization of Islamic Cooperation or OIC sa apat na kontinente. Asa man ni makit-an siya ang apat na kontinente na sa Africa, naa sa Asia, naa sa Europe, ug naa sa Amerika. Kana lang ang kontinente. Okay? Nilalayo nito ang kapayapaan, di ba? Peace, pagkakaunawaan or understanding at matiyak ang seguridad o security. Maura gid ano pang kapayapaan jud ni mga basta mga organisasyon pangkapayapaan jud mura ba kayo nga mga ang main goal is pangkapayapaan. Next, let's proceed to number 6. Number 6 is the World Trade Organization. So, ang World Trade Organization or WTO ay tinatag noong January 1, 1995. Pag New Year, pag 1995. Ang old name ani kay General Agreement on Tariffs and Trade or GATT. Muna siya old name sa World Trade Organization. Nakaroon, giusab na siya. Pag Enero 1, 1995, giusab ang panganhay mo na siyang World Trade Organization. So may purpose ani. So ang purpose or nilalayo nito na bigyang kalayaan ang mga bansa sa international na kalakalan. So naako no kay kalayaan na makipagkalakal, makipagnegosyo, makipag-trade sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito ay pinamamahalaan ng mga miyembro ng gobyerno nito. Muna siya World Trade Organization. Trade galit kalakalan. Okay? Okay, next. Number 7, kini pinaka-familiar, of course, kulong uguro ka kuwa kay Bao. Kay mo gini ang atoa, Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. So ito ay tinatag noong Agosto 8, 1967. Dugay-dugay na ni siya sa Bangkok, Thailand. Ang kaning ASEAN or Association of Southeast Asian Nations, from the word Southeast Asian Nations, ang members ani kay katurang taga Southeast Asia or Timog Silangang Asia. Dili pwede mo apil ang China, kaya ang China wala na siya na-apil sa Southeast Asia. Ang China naman na siya sa Silangang Asia. Wala siya sa Timog Silangang Asia. So, sa Southeast Asia na ay 11 ka mga countries nga apil sa, babalikan ako, na ay 11 ka buok nasod sa Southeast Asia. Pero ang apil sa ASEAN is only 10. 10 na kabuok. Unsa man nga nasod ang way appeal, we will find out later. So sa napuo ka buok na ay 5 anak nga original nga member. Diba? 10 ka buok ang members. So na ay 5 original. Ang original members ani kay ang Indonesia, ang Malaysia, ang Philippines o ang Pilipinas, ang Singapore ug ang Thailand. So kining 5 ka mga nasod mo gisili original nga kasapi. Unya, ang uban ang 5 ka buok kay ning apas ning join sila on the later years. So ang ni apil una ang Brunei Darussalam pag 1984, ang Vietnam pag 1995, ang Laos ug Myanmar pag 1997, ang Cambodia pag 1999. Kung inyong tan-awon diha mga langga, asa unsa nga bansa ang kuwang? Tan-awa ko no asa ang kuwang. Okay? Tan-awa ko noon sa kuwang. So, para nakay points, i-PM na ko ang country nga kuwang. Okay? I-PM na ko ang country nga kuwang sa kini para makompleto ang 11. Pero ang member sa ASEAN is only 10. Ang country sa Southeast Asia is 11. 15 man diha ang wala. So, i-PM na ko karon. Okay? For points na siya. Okay, next. Ang pagkakabuklod-buklod ng mga bansa. Ano pagkakabuklod-buklod? Isip pagkakabuklod-buklod, it means unity ng mga bansa ay naglalayo na mapaunlad ang ekonomiya, edukasyon at lipunan. Nilalayon din ng samahang ito na isulong ang kapayapaan tungo sa nagkakaisang mga bansa. Mura gyud ang kapayapaan magiging taon, no? Na kung imo tanawan ang logo sa ASEAN, kung awa kaning yellow, ipha pila na kabuk? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 kabuok nasod ang apil sa ASEAN. Munang 10 pod kabuok ang mura ng yellow stripes na naadi na. Okay? Next, let's proceed to the last one. The last one is
European Union. Ambot no kung familiar mo ani kay ako familiar kay ko ani European Union. So kining European Union of course dili pwede mo appeal ang taga Pilipinas kay naman sa Asia. So ang pwede mo appeal ani ang taga Europe ra. So ito ay tinatawag noong November 1 kalag-kalag pag 1993 na mayroong 27 na mga miyembrong bansa na ay 27 ka members ang European Union. Layunin ng European Union na ang pagsulong ng kapayapaan, nasa ng kapayapaan at ang kabutihan ng mga mamamayan nito, gayon din ang kalakalan, ang kalayaan di ay seguridad at panuntunan ng batas na walang mga panloob na hangganan. Mo ni European Union sa Europe po siya nga grupo. So all in all, there are 8 there are 8 members, there are 8 organizations sa kalibutan nga atong gi-discuss, mga dagko ni nga mga organization na pay daghan pero walo lang ang ato ang i-discuss pa. Di kayo maglibog-libog. So that's all. Again, balik ko ang European Union ay 27 members. Next, ang ASEAN or Association of Southeast Asian Nations na ay 10 ka members. Next, ang World Trade Organization noong Enero 1995. We have Organization of Islamic Cooperation with 57 members. Next, ang Organization of American States with 35 members. Next, ang International Monetary Fund, itinatag noong 1945. Ang World Bank, itinatag noong 1944. Then number 1 ay ang United Nations na mayroong 193 members up to this date. So siya ang pinakadaghan og members. So far, maura na siya tanan. Yeah, for your last activity, comment down below sa comment section diri sa YouTube imong buhaton kay nakaisuwat ang imong isuwat ang dala ako i-encode ha kung unsay maisuwat. So ngayong araw aking natutunan ang patlang. Okay, muna isuwat ha sa comment box. So, for example, ngayong araw, aking natutunan ang. So, isa man imong natutunan sa akong topic karon isuwat. Butangin rin og tuldok. After that, isuwat dayon ang imuhang pangan. For example, apelido lang. Oliverio Genami. Inana ha, isuwat na siya sa comment box karon. Sa comment box, sa comment section diri sa YouTube. Ngayong araw, aking natutunan ang patlang na panganday nimo. So, sa man mo natutunan, aking natutunan na ang aming guro sa Aralin Panlipunan ay napakagwapong charot. So, that's all for today and congratulations. And ato ang exam will be announced. Mora man gihapon, same ra gihapon ang procedures atong exam, same online exam ra gihapon. And that's all for today and good luck. Bye-bye. Bye guys.